Mika, makinig ka ng mabuti. Dito natitira si Valerie simula ngayong gabi. Po? Ma? Asawa ko po si Anton. At 6 na buwan na po akong buntis. Paano niyo nagagawa ito sa akin? Huwag kang maging makasarili, Mika. Pabagsak na ang kumpanya at si Valerie lang ang may pera para isalba ang pamilyang ito. Matuto kang lumugar. Lumugar. Pamilya rin tayo, Anton. Ako ang asawa mo. 'Di ba nangako ka na bubuo tayo ng sariling buhay para sa anak natin? Huwag mong gamitin ang bata para manguonsensya, Mika. Utang ng nanay mo ang buhay niya sa akin. Ako ang nagbayad ng ospital niya noong muntik na siyang mamatay. Panahon na para magbayad ka ng utang na loob. Matuto kang magparaya kung gusto mo pang manatili sa pamamahay na ito. Don't worry, Mika. Pwede ka pa rin namang magluto para sa amin. Hindi ko aagawin ang trabaho mo sa kusina. Nakatayo lamang si Mika sa gitna ng marangyang sala. Pakiramdam niya ay tila mga punyal na may laso ng bawat salitang ibinaon sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay amoy bawang at sibuyas pa mula sa mainit na sopas na pinaghirapan niyang iluto para sa asawang pinakamamahal. Ngayon, ang amoy ng kanyang pagsisikap ay tila naging isang mapait na panunuya sa kanyang kapalaran. Tiningnan niya si Anton, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, na ngayoy malamig na nakatayo habang nakahalukip-kip sa tabi ng isang babaeng balot ng mamahaling pabango na sumasakop sa buong silid. Ang sakit ay hindi sumabog sa isang maingay na pag-iyak. Ito ay isang matinding pagmamanhid. Tila may malakas na kamay na dumurog sa kanyang puso. Ninanakaw ang bawat pintig nito. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo at ang kanyang paghinga ay napatigil dahil sa walang awang kawalang katarungan na nagaganap sa kanyang harapan. Lumapit si Anton, ngunit hindi para mag-alok ng yakap. Ang mga kamay na dating yumayakap sa kanya sa gabi ay marahas na hinigit ang kanyang kaliwang kamay. Walang pag-aatubili nitong hinubad ang manipis na gintong singsing sa kanyang palasing tisingan. Namula ang kanyang balat sa pagkakahigit, ngunit ang sakit na yon ay walang panama sa paraan ng malamig na pagtalikod nito upang isuot ang naturang singsing sa mga daliri ni Valerie na may mamahaling nail art. Walang pakialam nitong binitawan ang mga salitang total ay palagi lang naman siyang nasa kusina. Hindi na niya kailangan ng alahas at mas mabuti pang si Valerie ang magdala nito upang mapanatili ang imahe ng pamilya sa labas. Nadurog ng pino ang dignidad ni Mika. Ang mga taon ng kanyang pagtitiis na ituring na isang alila, ang paglunok sa mga pang-iinsulto, ang pag-aalaga sa bawat pagkain at tulog ng pamilyang ito ay biglang naging basura. Siya ay isa lamang pambayad utang, isang kasangkapang madaling itapon. Napansin ng kanyang mga nanginginig na mata ang isang pulang folder na nakapatong sa mesa. At sa gilid nito ay may matamis at mapanlinlang na ngiti si Valerie na tila ba may mas malaking plano pa itong itinatago. Walang ano-ano, isang matinding kirot ang sumaksak sa kanyang puson hanggang sa kanyang mga buto. Tila naramdaman ng batang nasa kanyang sinapupunan ang matinding kawalan ng pag-asa ng ina. Mahina itong gumalaw bago sinundan ng isang malakas na hilab na nagpabagsak sa mga tuhod ni Mika sa malamig na marmol na sahig. Napayakap siya sa kanyang tiyan. Lukot ang mukha dahil sa labis na sakit. Sinubukan niyang abutin nang nanginginig ang mga daliri, ang laylayan ng mamahaling pantalon ni Anton. Nagmamakaawang dalhin siya sa ospital. Ngunit sa halip na alalayan siya, marahas na hinawi ni Anton ang kanyang binti. Pinagpaga ng sarili na tila ba diring-diri. Preanteng nakaupo si Doña Carmen sa pelos na sofa. Nagbibitiw ng mga salitang itigil na niya ang murang dula-dulaang ito dahil walang oras ang pamilyang ito para sa mga pag-iinarte ng isang taong galing sa mababang uri. Kasabay nito, binalot ng nag-aalborotong panahon ang labas ng mansyon. Buhos ng malalaking patak ng ulan ang humampas sa mga bubong, dala ang nanunuot na lamig ng isang mabagyong gabi. Mula sa malaking salamin ng bintana,
Malabong na aninag ni Mika ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan sa labas ng malaking tarangkahang bakal. Si Aling Nena, ang kanyang matanda at mahinang ina. Sa hindi malamang paraan, nakarating sa kanya ang balitang itinataboy ang kanyang anak, kaya agad itong sumugod. Ang mga kamay nitong payat at puro kalyo dahil sa mga tao ng pagtitinda sa karinderya ay paulit-ulit na humampas sa malamig na bakal. Nagmamakaawa itong humihingi ng hustisya para sa anak niyang nagdadalang tao. Nagmamakaawang buksan ang gate, ngunit ang kapangyarihan at pagiging malupit ay walang puwang para sa awa. Malamig ang boses ni Doña Carmen nang utusan niya ang mga gwardyang nakakapote na manatiling nakatayo at huwag bubuksan ang kandado. Ginamit pa nito ang intercom upang isigaw sa labas na si Aling Nena ay isang walang utang na loob, nagdadala ng dumi at kahirapan para sirain ang pangalan ng kanilang mayamang angkan. Bawat pang-aalipusta niya ay sumasabay sa mga pagkulog mula sa kalangitan, tumatago sa nagdidilim na kamalayan ni Mika. Walang kalaban-laban na gumapang si Mika sa sahig. Putol-putol ang paghinga. Lumabo ang kanyang paningin dahil sa mga luha at sakit na nanunuot sa laman. Sa gitna ng dilaw na liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas, nasaksihan niya ang pinakamalupit na tagpo sa kanyang buhay. Napahawak ng mahigpit si Aling Nena sa kanyang kaliwang dibdib, dumaing sa matinding sakit dahil sa pag-atake ng kanyang sakit sa puso. Sinubukan nitong tawagin ang pangalan ng anak sa huling pagkakataon bago tuluyang bumagsak sa maputik na tubig sa labas ng nakasarang tarangkahan. Tinangay ng bagyo ang huling init ng buhay ng kanyang ina. Sa mismong harapan ng mga walang pusong tao, naligtas at tuyo sa loob ng kanilang mainit na bahay. Isang mainit at malansang likido ang nagsimulang dumaloy mula sa mga hita ni Mika, kumakalat sa puting marmol na sahig. Kinulayan ng pulang dugo ang kanyang paningin. Tinawag niya ang kanyang ina, tinawag niya ang kanyang anak na hindi pa naisisilang sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ang mga tunog ay naiwan lamang sa kanyang lalamunan. Gumuho ng tuluyan ng mundo sa kanyang paligid. Ang huling pakiramdam na naiwan sa kanya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang mga paulit-ulit nakakabinging at malungkot na tunog ng isang makinaryang medikal na unti-unting naging isang tuwid na linya sa kawalan. Unti-unting naglaho ang mapanglaw na tunog ng mga makinarya habang nagmumulat ng mga mata si Mika. Sinalubong siya ng nakabubulag na kaputian ng kisame at ng matapang na amoy ng gamot na pumapaso sa kanyang ilong. Mabigat ang kanyang buong katawan, tila nakabaon sa mismong kama ng ospital. Ngunit mas mabigat ang kahungkagan sa kanyang sinapupunan. Hindi na niya kailangan ang malungkot na boses ng doktor na nagpapaliwanag sa gilid ng kanyang kama upang malaman ang katotohanan. Wala na ang kanyang anak. Kasabay ng pagkawala ng inosenteng buhay ay ang pagpanaw ng nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang inang si Aling Nena ay binawian ng buhay sa mismong gabing iyon. Sa gitna ng malamig na ulan, nang walang nakuhang hustisya, walang luhang lumabas sa mga mata ni Mika. Tuyo na ang kanyang kaluluwa, naubos na kasama ng dugong umagos sa malamig na marmol ng kanilang mansyon. Yakap-yakap niya ang isang maliit na kumot na kulay bughaw, ang kumot na binili niya mula sa kanyang inipong barya para sana sa paglabas ng kanyang anak. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa malambot na tela, humihinga ng marahan at mababaw, na tila ba isang patay na katawang nakalimutang tumigil sa paghinga. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Anton na may suot na mamahaling suit. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha, kundi isang malinaw na pagkayamot. Kasunod si Doña Carmen na may hawak na isang manipis na envelope. Walang mainit na yakap o kahit isang salita ng pakikiramay para sa namatay na anak at biyenan. Lumapit si Anton at walang awang inihagis ang isang makapal na bundle ng pera sa ibabaw ng kama ni Mika. Ito ang pera para sa burol ng nanay mo. Malamig na wika ni Anton, tila nakikipagtransaksyon lamang sa isang estranghero.
Ayusin mo ang libing ng tahimik. Ayokong makakita ng kahit isang reporter. Huwag mong palakihin ang issue at huwag mong sirain ang pangalan ng pamilya namin. Understand? Marami kaming business partners na darating sa mga susunod na araw. Sumulong si Doña Carmen at inilapag ang envelope sa tabi ng pera. Isang dokumento ng paghihiwalay at tuluyang pagsuko ng anumang karapatan ni Mika sa yaman ng pamilya. Pirmahan mo na yan. Wala na ang bata, kaya wala ka na ring silbi sa pamilyang ito. Matapos mong ilibing ang nanay mo, umalis ka na. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Tapos na ang pagbabayad mo ng utang na loob. Tiningnan ni Mika ang mga papel. At pagkatapos ay ang mga mukha ng dalawang taong sumira sa kanyang buong pagkatao. Sa isang kisap mata, napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Kung pipirmahan niya yon at aalis, mananalo sila. Magiging malaya silang ipagpatuloy ang kanilang marangyang buhay habang siya ay mabubulok sa kangkungan kasama ng mga alaala ng kanyang ina at anak. Hindi siya papayag na matapos ang kwento sa ganitong paraan. Dahan-dahan, kinuha ni Mika ang dokumento. Inaasahan ni na Anton na pipirma na siya. Ngunit sa halip, ginamit ni Mika ang buong lakas na natitira sa kanyang mga nanginginig na kamay upang punitin ang mga papel. Pinunit niya ito ng pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso at hinayaang liparin ng hangin mula sa aircon ang mga ito papunta sa sahig. Pagkatapos, ngumiti siya, isang walang laman, nakakikilabot at baliw ng ngiti habang masuyong idinuduya ng asul na kumot. Shh! Matulog ka na, anak ko. Malambing na ngunit sintunadong kanta ni Mika habang nakatitig sa kawalan. Huwag kang iiyak. Nandito lang si Mama. Aayusin natin ang kwarto mo pag uwi natin sa mansyon. Magluluto pa ako ng paboritong sopas ng papa mo. Nanlaki ang mga mata ni Anton at napaurong si Doña Carmen sa pinaghalong pandidiri at takot. Gumuho na ang isip ng kanilang manugang. Ngunit sa gitna ng kanyang baliw-baliwan na paghele, bumaba si Mika mula sa kama at gumapang sa malamig na sahig ng ospital. Isa-isa niyang pinulot ang mga perang inihagis ni Anton. Gamit ang mga daliring nanginginig, pinasadahan niya ng haplos ang bawat nakusot na pera upang muling kuminis. Itinatago iyon sa bulsa ng kanyang manipis na damit pang ospital. Nilunok niya ang bawat natitirang piraso ng kanyang dignidad. Tinanggap ang limos ng mga mamatay tao dahil kailangan niya ito upang mabigyan ng maayos na himlayan ang kanyang ina. Ito ang pinakamasakit na pagsuko ng isang anak para lamang sa huling respeto sa kanyang magulang. Nasisiraan na siya ng bait. Nandidiring bulong ni Doña Carmen habang nakatingin sa babaeng nakaluhod sa sahig at kinakausap ang isang kumot. Hindi natin siya pwedeng palabasin ng ospital at hayaang makita ng mga tao. Kapag may nakakita sa kanyang ganito, masisira ang imahe ng kumpanya. Iuwi ninyo siya sa mansyon at ikulong sa basement. Walang makakaalam nito kundi tayo. Hindi nagtagal. Binalot ng kadiliman ang bagong tahanan ni Mika. Dinala siya sa ilalim ng lupa, sa isang lumang silid-imbakan ng pamilya kung saan amoy amag at kalawang ang hangin. Sumara ang mabigat na pinto, kalakip ang pagbagsak ng mga kandado mula sa labas. Umalis ang mga gwardya, iniiwan siyang mag-isa sa dilim. Nang tuluyang maglaho ang mga yabag sa hagdanan, tumigil sa paghele si Mika. Ang kanyang inosente at baliw na ngiti ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang ekspresyong sintigas ng yelo. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay ligaw at walang direksyon, ay biglang naging matalas at nag-aapoy sa matinding determinasyon. Ang kahungkagan ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Ang pagbabaliw-baliwan ay ang kanyang perpektong baluti. Dito sa loob ng madilim na basement, hindi nila aakalain na ang bangkay na humihinga ay naghahasa ng patalim mula sa loob ng kanilang sariling kaharian. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang manggas ang isang maliit na piraso ng papel. Bago siya kaladkarin ng mga gwardya kanina,
Isang hindi kilalang nurse ang nag-iwan ng isang maliit na basket ng mga puting rosas sa labas ng kanyang kwarto para sa burol ng kanyang ina. Nakatago sa mga tinik ang piraso ng papel na ito. May nakasulat doon, gamit ang matapang na tinta, oras na para gumising. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, ngunit isa itong malinaw na palatandaan na may mga matang nakamasid mula sa dilim. At hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Sinimulan niyang kapain ang paligid ng maliit at madilim na silid upang pamilyarhin ang sarili sa kanyang magiging kulungan at base ng operasyon. Umupo siya sa gilid ng lumang kutsyon na inilatag sa sahig. Subalit, habang iniaayos niya ang nipis ng tela nito, may nakapa ang kanyang mga daliri na isang matigas at malamig na bagay na nakasiksik sa ilalim ng siwang ng semento. Dahan-dahan niya itong hinugot mula sa mga agyo at alikabok. Pinakiramdaman niya ang hugis nito sa gitna ng dilim. Isang luma at kinakalawang na susi. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Kaninong susi ito? At sino ang taong ikinulong sa kwartong ito bago pa man siya dalhin dito? Ang malamig na pakiramdam ng bakal sa kanyang palad. 2 linggo na ang lumipas mula nang ikulong si Mika sa malamig at madilim na basement. Sa paningin ng mga kasambahay at ng kanyang malulupit na biyenan, siya ay tuluyan nang naging isang walang muwang na anino. Isang baliw na nagpapagala-gala sa paligid ng mansyon tuwing pinapayagan siyang lumabas sandali sa hardin upang magdilig ng mga halaman. Marahil ay iniisip ni na Doña Carmen na ang init ng araw at ang pagod sa pagtatrabaho sa labas ay mapapabilis ang tuluyang pagkasira ng kanyang ulo. Nakasuot siya ng isang marusing at maluwag na duster, magulo ang mga hibla ng buhok, at may walang lamang ngiti sa mga labi habang pinapadaloy ang tubig mula sa hawak na hose. Ngunit sa likod ng malagim at kaawa-awang hitsurang ito, ang kanyang isipan ay nananatiling matalas at mapanganib. Lihim siyang sumusuri. Pasikreto niyang pinagmamasdan ang malaking bintana sa 2nd palapag kung saan naroon ang opisina ni Anton. Isinasaulo ang bawat galaw, bawat oras ng pag-alis at pagdating ng taong sumira sa kanyang buhay. Mula sa siwang ng mga nakabukas na pinto ng balkonahe, dinala ng hangin ang naiinis na boses ng kanyang asawa patungo sa kanyang pandinig. Nagtatalo sina Anton at Valerie. Dinig na dinig ni Mika ang pangingiwi sa boses ni Valerie habang nagrereklamo itong hindi pa rin nabibili ang ipinangakong sasakyan para sa kanya. Sa kabilang banda, ang sagot ni Anton ay puno ng pagkabigo at pagkaipit. Ipinaliwanag nitong may isang malaking negosyante, isang napakahalagang investor na nagmamatigas at ayaw pirmahan ng kontrata na siyang magliligtas sa bumabagsak nilang kumpanya. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay maingat na inimbak ni Mika sa kanyang utak. May matinding kahinaan ng imperyo ni na Anton at ang kumpanyang iyon ang magiging susing kailangan niya. Habang nagpapatuloy siya sa pagdidilig sa pinakasulok ng hardin kung saan nakatanim ang mga matitinik na palumpong, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa lilim ng malaking puno ng mangga. Nakasuot ito ng isang napakagarang itim na suit, isang malinaw na palatandaan na isa itong panauhing pandangal ng pamilya. Hawak nito ang isang sigarilyo at tahimik na pinapanood ang bawat galaw niya. Handa na sana si Mika na ipagpatuloy ang kanyang pag-arte bilang isang baliw na kinakausap ang mga dahon. Ngunit napatigil siya sa paraan ng pagtingin ng lalaki. Wala sa mga mata nito ang pandidiri o awa na madalas ipukol sa kanya ng ibang tao. Ang titig nito ay malalim, kalmado, at tila nakikita ang kaluluwang matagal na niyang ikinukubli. Lihim na naging alerto ang buong sistema ni Mika. Ang mga sumunod na ginawa ng lalaki ay lalong nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahan itong yumuko at inilapag sa ibabaw ng isang batong upuan ang isang maliit na basket ng mga puting rosas, eksaktong kamukha ng mga bulaklak na lihim
na ipinadala sa ospital noong burol ng kanyang ina. Bago pa man makapagtanong ang mga mata ni Mika, inihagis ng lalaki ang isang nilukot na balot ng candy na eksaktong bumagsak sa may paanan niya. Walang sinabi ang lalaki. Pinatay lamang nito ang apoy ng sigarilyo sa semento. Tinalikuran siya at naglakad pabalik sa loob ng mansyon na parang walang anumang interaksyong naganap sa pagitan nila. Nang masigurong wala ng ibang matang nakatingin, maingat na inilapag ni Mika ang hawak na Jose. Lumapit siya sa batong upuan at pinagmasdan ang mga bulaklak. Ang kanyang mga kamay na puro kalyo, pilit na pinatigas ng walang humpay na paglilinis at paglalaba para sa mga taong umalipusta sa kanya, ay dahan-dahang dumampi sa malambot na talulot ng puting rosas. Isang maliit at mainit na patak ng luha ang nagbanta sa kanyang mga mata dahil sa sariwang alaala ng pagmamahal ng kanyang ina, ang nag-iisang lambing na matagal nang inagaw sa kanya ng mundong ito. Sa sandaling iyon, ang malamig at manid niyang puso ay nakaramdam ng isang munting kalinga mula sa isang taong hindi man lang niya alam ang pangalan. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mata bago mabilis na pinulot ang maruming balot ng candy sa lupa. Binuksan niya ito ng lihim. Sa loob ng lukot na papel ay may nakasulat na isang maikling hanay ng mga numero gamit ang itim na tinta. 04, 12, 88. Kumunot ang kanyang noo. Ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Sa kalaliman ng gabi, nang ang buong mansyon ay nakalubog na sa mahimbing na pagkakatulog at ang nag-iisang gwardya ay umiidlip sa labas, tahimik na gumapang si Mika palabas ng kanyang kulungan. Ginamit niya ang lumang susi na nahanap niya noong unang gabi upang buksan ang sira-sirang kandado ng basement. Walang sapin ang kanyang mga paa upang hindi lumikha ng anumang ingay na magdudulot ng gulo sa makinis na sahig. Narating niya ang opisina ni Anton nang walang nakakapansin. Ang kwarto ay madilim, naiilawan lamang ng maputlang sinag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Dumiretso siya sa likod ng malaking painting sa dingding kung saan alam niyang nakatago ang sikat na bakal na taguan ng mga yaman at lihim ng kanyang asawa. Sa kanyang isipan ay pabalik-balik na umaalingaw-ngaw ang mga numerong ibinigay ng estrangherong lalaki. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang isa-isang pinipindot ang mga numero sa digital na lagayan ng password. Wala siyang kasiguraduhan kung ito ba ay isang patibong na magpapahamak sa kanya o isang tunay na tulong upang pabagsakin ang pamilyang ito. 0, 4, 1, 2, 8, 8. Nang mailagay niya ang huling numero, huminto ang kanyang paghinga, mariing ipinikit ang kanyang mga mata habang naghihintay sa maaaring mangyari. Ang tahimik na pag-ikot ng mga mekanismo sa loob ng makapal na bakal, kasunod ang mahinang paghihiwalay ng mabigat na pinto mula sa kaha, ay ang naging pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Mula sa siwang ng nabuksang kahadiyero, isang pamilyar na kulay ang nakapukaw sa atensyon ni Mika. Isang pulang folder, ang mismong hawak ni Valerie noong gabing gumuho ang kanyang buong mundo. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ito, ngunit bago pa man niya mabuklat ang mga pahina, naramdaman niya ang marahan, ngunit papalit na panginginig ng sahig. May naglalakad patungo sa opisina. Mabilis pa sa 4:00 niyang hinablot ang manipis na folder. Tahimik na itinulak pasara ang mabigat na pintong bakal at nagkubli sa makapal na kurtina hanggang sa muli siyang makahanap ng pagkakataong makabalik sa kanyang madilim na kulungan. Kinaumagahan, walang awang binulabog ang kanyang pagpapanggap. Ang nakakapasong sikat ng araw na tumatagos mula sa maliit na bintana ng basement ay sinabayan ng matalim at mapanghusgang boses ni Doña Carmen. Ipinag-utos nitong magtimpla siya ng tsaa at dalhin iyon sa sala kung saan nagpapahinga ang bagong reyna ng mansyon. Nang makita ng matanda ang panandaliang pagtigil ni Mika,
Agad nitong ipinaalala ang paboritong sandata ng mga mapang-abuso. Huwag kang mag-inarte diyan, Mika. Utang na loob mo sa pamilyang ito kung bakit nadugtungan pa ang buhay ng hampas lupang nanay mo noon. Pera namin ang isinubo ninyo, kaya kahit nababaliw ka na, matuto kang magsilbi sa mga taong nagpapakain sa'yo. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto niya sa sarili. Ngunit nanatiling nakayuko si Mika. Ipinagpatuloy niya ang pag-arte bilang isang babaeng wala ng sariling pag-iisip, tahimik na nagtimpla ng mainit na tsaa, at maingat na naglakad patungo sa sala. Nakadekwatro si Valerie sa malambot na sofa, abala sa pagtingin ng mga mamahaling alahas sa kanyang telepono. Nang ilapag ni Mika ang porselanang tasa sa maliit na mesa, sinadya ni Valerie na iangat ang kanyang kamay. Malakas na sinabig ang gilid ng platito. Ang umuusok na tsa ay dumiretso at tumapon sa manipis at nanginginig na kamay ni Mika. Oops, my bad. Ang hirap kasi kapag may diferensya na sa pag-iisip ang nagsisilbi sa bahay. Hindi na alam kung saan ilalapag ang tasa. Nakangiting panunuya ni Valerie. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi habang pinapanood ang pamumula ng balat ng kaharap. Ang matinding hapdi ay tila asidong bumabaon sa laman ni Mika. Ngunit pinatay niya ang anumang reaksyon na gustong kumawala sa kanyang sistema. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, tahimik siyang lumuhod sa sahig. Ginamit ang laylayan ng kanyang sariling lumang duster upang punasan ng natapong likido habang bumubulong ng mga walang kwentang salita sa hangin. Tiningnan siya ng dalawang babae nang may labis na pandidiri at pagmamalaki. Tuluyan nang naniniwalang ang dating palaban na asawa ni Anton ay naging isa na lamang sirang laruan na maaari nilang tapakan kailanman nila gusto. Nang sumapit ang malalim na gabi at tuluyan ng binalot ng katahimikan ang buong kabahayan, doon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Mika na suriin ang kanyang ninakaw. Sa ilalim ng maputlang liwanag na nagmumula sa poste sa labas ng maliit na bintana, maingat niyang binuksan ang pulang folder. Ang mga unang pahina ay tila mga pangkaraniwang listahan lamang ng pera. Ngunit nang mabasa niya ang pangalan ng institusyon sa itaas ng dokumento, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Nena Foundation. Ito ay isang pekeng charitable institution na ginagamit ng pamilya upang maghugas ng kanilang mga maruruming pera, upang umiwas sa buwis at magmukhang mga banal na pilantropo sa mata ng publiko. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanyang kaluluwa ay ang huling pahina. Naroon, nakasulat ng malinaw ang pangalan ng kanyang inang si Aling Nena bilang punong tagapamahala ng pondo, kasama ang isang pekeng pirma na malayo sa nanginginig na sulat kamay ng kanyang ina. Ginamit nila ang pangalan ng isang inosente, isang mahirap na tindera sa karinderya na tinawag nilang hampas lupa upang pagtakpan ang kanilang mga kasakiman. Pagkatapos nilang nakawin ang pagkatao nito, hinayaan nila itong mamatay sa ginaw ng ulan sa labas ng kanilang marangyang tarangkahan. Mariing kinagat ni Mika ang kanyang ibabang labi. Ibinabaon ang kanyang mga ngipin sa sariling laman hanggang sa malalasahan niya ang mapaklang lasa ng sariling dugo. Ginawa niya ito upang pigilan ang isang malakas na hagulgol na nagbabantang sumabog mula sa kanyang lalamunan. Ang sakit at galit ay tila bulkang nag-aalboroto sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinatalas ang kanyang paningin sa pamamagitan ng mga luha. Pilit na inuunawa ang mga natitirang transaksyon. Mayroong isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga patago at malalaking deposito tuwing katapusan ng buwan. Isang tao na nakapangalan lamang bilang Trader X. Sino ang taong ito na kasabwat ng kanyang asawa? Habang pilit niyang isinasaulo ang bawat detalye at numero, isang malakas at marahas na puwersa ang nagpatalsik sa pinto ng kanyang kulungan pabukas. Nag-iba ang daloy ng hangin sa silid, napalitan ng matapang at nakasusulasok na amoy ng alak. Mabilis na itinago ni Mika ang pulang folder sa likuran ng kanyang likod.
Nang mag-angat siya ng tingin sa siwang ng dilim, nakatayo doon ang figura ng kanyang asawa. Ang namumula at naghihinalang mga mata ni Anton ay nakatitig ng diretso sa kanya. Sinusuri ang bawat anino sa kanyang panginginig. Ang namumula at naghihinalang mga mata ni Anton. Marahas na humakbang si Anton papasok sa madilim na silid. Ang kanyang mga matang nagliliyab sa kalasingan at hinala ay nakatutok sa mga kamay ni Mika na pilit itinatago sa kanyang likuran. Walang anumang pag-aatubili, hinablot ng lalaki ang braso ni Mika at pilit na inagaw ang anumang hawak nito. Ang higpit ng kanyang hawak ay nag-iwan ng mapupulang marka sa balat ng asawa. Ano yang tinatago mo? Baliw? Nagnanakaw ka na ba sa sarili nating pamamahay? Nanggagalaiting sigaw ni Anton, ngunit nang marahas niyang mabuksan ang nalukot na papel mula sa panginginig ng mga kamay ni Mika, tumambad sa kanya ang isang luma at kumupas na larawan ng ultrasound, ang huling alaala ng sanggol na namatay sa sinapupunan ni Mika. Nawala ang tapang sa mukha ni Anton, napalitan ng pandidiri at pag-iwas upang takasan ang sariling kasalanan na nakatitig sa kanya. Ibinato niya ang larawan sa mismong mukha ni Mika, nagmura ng masasakit na salita, at mabilis na tinalikuran ang kanyang asawa, iniiwan itong mag-isa matapos isara ng pabalang ang mabigat na pinto. Nakahinga ng maluwag si Mika sa gitna ng dilim. Ligtas ang pulang folder na mabilis niyang naisiksik sa ilalim ng laylayan ng kanyang duster nang maramdaman niya ang papalapit na mga yabag kanina. Kinaumagahan, binalot siya ng panibagong uri ng pang-aalipusta. Inutusan siya ni Doña Carmen na maghatid ng isang mahalagang dokumento sa kumpanya ni Anton. Sa kadahilanang wala ang kanilang pinagkakatiwalaang driver at wala raw itong tiwala sa kahit na sinong katulong. Naglakad si Mika papasok sa nagtataasang gusali ng korporasyon na dati niyang tinutulungan palaguin noong siya ay kinikilala pa bilang magaling na asawa at accountant. Ngayon, nakasuot siya ng kupas at maluwag na damit, nakayuko habang pinapasan ang mapangutyang tingin ng mga dating katrabaho. Ang mga mahihinang bulong-bulungan at palihim na pagtawa ng mga empleyado ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kalamnan. Tahasang nagpapaalala kung gaano kalayo ang kanyang ibinagsak sa mata ng lipunan. Sa kanyang pagmamadali na matakasan ang mga naghuhusgang mata, hindi niya naiwasan ang isang empleyadong nagmamadaling dumaan. Nawalan siya ng balanse at nagkalat ang mga dalang papeles sa makinis na sahig ng lobby, kasabay ng mas malakas na pag-alingaw-ngaw ng panlilibak sa paligid. Bago pa man makatakas ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa tindi ng kahihiyan, isang pares ng mamahaling sapatos na gawa sa katad ang huminto sa kanyang harapan. Si Blake. Sa isang maingat at kalkuladong galaw, sinadya nitong ibagsak ang sariling hawak na itim na folder sa ibabaw ng mga nagkalat na papel ni Mika. Yumuko ang bilyonaryo. Inabot ang mga dokumento upang tulungan siyang pulutin ang bawat piraso. Pasensya na, hindi ko napansin ang dinadaanan ko. Formal ngunit malakas na wika ni Blake upang marinig ng mga nanonood. Ngunit sa ilalim ng pagpapanggap na ito, mabilis at palihim nitong isiningit ang isang manipis na brown envelope sa gitna ng mga dokumento ni Mika. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Mika ang isang tahimik ngunit matibay na pangako sa mga mata ng lalaki. Nagkasabay sila sa loob ng elevator, walang ibang sakay kundi silang dalawa habang unti-unting umaangat ang makina. Nanlalamig ang buong katawan ni Mika, hindi lamang dahil sa bumubugang hangin ng aircon, kundi dahil sa labis na kaba, pagod at panginginig ng kanyang kaluluwa mula sa pang-aabuso ng araw na iyon. Napansin ni Blake ang kanyang pag-urong sa sulok. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Dahan-dahan lamang nitong hinubad ang kanyang mainit at mamahaling suit jacket at marahang ipinatong sa mga nakayukong balikat ni Mika. Ang init na nagmumula sa tela at ang pamilyar na amoy ng kape
at mamahaling pabango ng lalaki ay bumalot sa kanya, nagsilbing isang ligtas na kanlungan mula sa bumabagyo niyang mundo. Tumingala si Mika at sa pagtitig ni Blake, naramdaman niya ang isang uri ng paggalang at pag-iingat na matagal na niyang hindi nararanasan. Isang hindi maipaliwanag na kiliti ng pag-asa at kapayapaan ang nagpaamo sa kanyang nagwawalang puso. Bago pa man bumukas ang mga pinto ng elevator, mabilis ngunit dahan-dahang binawi ni Blake ang kanyang jacket mula sa mga balikat ni Mika. Isinuot niya itong muli, inayos ang mga manggas upang maitago ang anumang bakas ng pagiging malapit. At sa isang kisap mata ay nagbalik ang kanyang imahe bilang isang malamig at hindi maabot na negosyante. Naiwan si Mika na mahigpit ang hawak sa mga nakasalansang folder, ngunit sa pagkakatong ito, ang kanyang dibdib ay umaapaw na sa panibagong dusa ng tapang. Nang tuluyang lumabas si Blake at maglakad sa pasilyo, napansin ni Mika mula sa loob ng elevator kung paano ito huminto ng ilang segundo upang titigan ang malaking painting ng pamilya ni Anton na nakasabit sa dingding ng gusali. Sa isang maikling saglit, ang kalmadong mukha ni Blake ay nagpakita ng isang napakalalim at nag-aapoy na puot, isang galit na tila matagal nang kinikimkim sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ano ang naging kasalanan ng pamilya ng kanyang asawa sa taong ito upang magtanim ito ng ganoong katinding puot? Dali-daling nagtago si Mika sa loob ng isang walang taong cubicle sa banyo upang suriin ang ibinigay ni Blake bago siya tumuloy sa opisina ni Anton. Nang buksan niya ang manipis na brown envelope, bumungad sa kanya ang mga pahina ng isang opisyal na bank statement. Ang kanyang paghinga ay halos tumigil nang makita ang nilalaman. Maliwanag pa sa sikat ng araw na si Valerie ay palihim na naglilipat ng malalaking halaga ng pera mula sa pondo ng negosyo ni Anton patungo sa isang nakatagong account sa labas ng bansa. Isang malamig at mapaglarong na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mika habang nakatingin sa ebidensya. Ang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay ay hindi na niya kailangang patayin gamit ang sariling mga kamay. Nagsisimula na pala nilang kainin ang isa't isa mula sa loob. Ang resibo ng international wire transfer na nakapangalan kay Valerie. Lumilipad ang mga papel. Lumilipad sila patawid sa dagat. Bulong ni Mika habang nakaupo sa sahig ng sala, abala sa pagpunit ng mga tuyong dahon na kanyang napulot sa hardin. Ginagawa niya ito sa mismong paanan ni Doña Carmen na nooy nagkakape. Ang bag ni Valerie, may mga pakpak. Lilipad ang pera ni Anton, wala nang matitira kay Mama. Napatigil si Doña Carmen sa pag-inom. Bagaman itinuturing niyang baliw si Mika, ang mga salita nito ay tila isang malamig na hininga na nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niya ang madalas na pagbulong ni Valerie sa telepono at ang mga lihim na pag-alis nito. Nang sumunod na hapon, habang naliligo si Valerie, sinamantala ng matanda ang pagkakataon upang pasukin ang kwarto nito. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Carmen habang binubuksan ang mamahaling bag ng babae. Doon, sa ilalim ng mga kosmetiko, ay natagpuan niya ang isang piraso ng resibo ng bangko na may nakasulat na malaking halaga ng transaksyon patungo sa ibang bansa. Ang hinala ay naging isang matibay na lason sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, sa oras ng almusal, hindi na napigilan ng matanda ang sarili. Valerie, mukhang marami kang inaasikaso sa labas ngayon. Pambungad ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng nakatagong uyam habang hinihiwa ang karne. Baka naman sa susunod na araw ay pati ang mga titulo ng kumpanya ay lumipad na rin nang hindi ko nalalaman. Ano ba ang ibig mong sabihin, Ma? Sagot ni Valerie. Mabilis na nagbago ang mukha at pilit na ibinalik ang mataray na tono. Kung may duda ka sa akin, sabihin mo ng diretsyo, huwag kang nagpapatutsada sa harap ng pagkain. Huwag mo akong Mama Valerie, hindi pa kayo kasal ni Anton. Galit na bulyaw ng matanda, tuluyan nang nawalan ng pasensya. Alam ko ang mga ginagawa mo,
Nakita ko ang mga papeles mo. Magnanakaw ka. Sumali si Anton sa usapan upang ipagtanggol ang kanyang kasintahan. Mapatigilin mo ngayang paranoia mo. Si Valerie ang nagligtas sa kumpanya natin. Kung hindi dahil sa pera niya, nasa kalye na tayo ngayon. Masyado ka nang matanda, kaya kung ano-ano na ang naiisip mo. Ang bawat salita ng pagtatanggol ni Anton kay Valerie ay tila isang sampal sa mukha ni Doña Carmen mula sa sarili niyang anak. Habang nagpapatuloy ang matinding sigawan sa pagitan ng tatlo, walang sino man ang nakapansin sa aninong nakaupo sa madilim na sulok ng silid. Si Mika. Nakayuko siya, yakap ang kanyang lumang asol na kumot, ngunit sa loob ng kanyang palad ay nakatago ang isang maliit na recording device na ibinigay ni Blake. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagkabaliw. Sa halip, ang mga ito ay puno ng isang malamig at matalas na panunood. Ang pamilyang sumira sa kanyang buhay ay dahan-dahan nang nagkakahati-hati dahil sa sarili nilang kasakiman. Nang sumapit ang gabi, sa loob ng madilim na basement, natanggap ni Mika ang kanyang unang lihim na tawag mula kay Blake sa pamamagitan ng isang maliit na telepono na ligtas na nakatago sa ilalim ng sahig. Ang malalim at baritono nitong boses ay nagdala ng kapanatagan sa kanyang dibdib. Bukas na ang piging, Mika. Wika ni Blake sa kabilang linya, may kasiguraduhan sa bawat salita. Handang-handa na ang entablado para sa kanila. Sisiguraduhin kong walang makakatakas. Salamat, Blake. Handa na rin ako. Mahinang sagot ni Mika. Ang kanyang boses ay buo at walang takot. Matapos ang tawag, kinuha ni Mika ang isang lumang karayom at sinulid na kanyang naitabi. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, dahan-dahan niyang kinumpuni ang mga punit at sora sa tanging disenteng itim na damit na natitira sa kanya. Ang bawat tusok ng karayom ay tila pagtahi sa kanyang sariling tapang. Bawat hila ng sinulid ay paghahanda para sa araw na muli niyang babawiin ang kanyang dignidad na tinapakan ng pamilyang yon. Ito ang kanyang magiging baluti para sa huling laban. Bago matapos ang gabi, naalala ni Mika ang huling sinabi ni Anton sa telepono bago ito umalis. Isang pagbanggit tungkol sa isang huling kontrata na pipirmahan kasama si Blake sa gabi ng anibersaryo. Isang kontrata na magpapasya sa kapalaran ng buong yaman ng pamilya. Anong lihim ang nakapaloob sa dokumentong iyon na labis na ikinababahala ni Anton? Habang malalim ang kanyang pag-iisip, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng basement. Isang kasambahay ang nag-iwan ng kanyang hapunan sa sahig bago mabilis na umalis. Lumapit si Mika sa plato, ngunit nang ilapit niya ang pagkain sa kanyang mukha, naamoy niya ang isang kakaiba at mapait na aroma na humahalo sa amoy ng kanin. May nakahalong durog na puting tableta sa kanyang pagkain. Isang pampatulog na may mataas na dosis. Naisip ni na Doña Carmen na patulugin siya sa gabi ng piging upang hindi siya makagulo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mika. Kinuha niya ang plato at itinapon ang pagkain sa maliit na butas ng imburnal sa sulok ng dingding, maliban sa isang piraso ng tableta na hindi pa tuluyang natutunaw. Inilagay niya ito sa sahig at walang pag-aatubili nitong tinapakan gamit ang kanyang takong hanggang sa maging pino itong alikabok. Ang nadurog na puting tableta sa ilalim ng kanyang takong, binalot ng marangyang liwanag ang buong mansyon isang gabi bago ang engrandeng pagdiriwang ng kumpanya. Sa loob ng silid kainan, naghahari ang amoy ng mga mamahaling lutuin at ang mabangong alak na umaapaw sa mga baso. Nagtataas ng baso sina Anton, Doña Carmen at Valerie. Ipinagdiriwang ang tagumpay na tila abot kamay na nila matapos ang mahabang panahon ng paghihirap. Para sa ating kinabukasan, nakangiting wika ni Anton habang nakatitig sa kanyang ina at kay Valerie. Tomorrow, everything will be perfect once Blake signs the final contract. Ang kumpanya natin ay magiging pinakamalaki sa industriya. Hindi pinalampas ni Valerie ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa loob ng bahay.
Sa kanyang daliri ay kumikinang ang gintong singsing na sa pilitang hinubad kay Mika noong nakaraang gabi. Pinaglaruan niya ang hiyas habang nakatingin ng matalim kay Doña Carmen. At dahil ako ang nagligtas sa pamilyang ito mula sa pagbagsak, Ma, gusto ko sanang iayos na natin ang paglilipat ng titulo ng mansyong ito sa pangalan ko. Ayaw kong may iba pang nakasabit dito kapag kasal na kami ni Anton. Mariing hiling ni Valerie na nagdulot ng panandaliang katahimikan sa lamesa. Bagaman, nakaramdam ng matinding pagtutol ang matanda. Pinili nitong lunukin ang kanyang pride para sa kapakanan ng kanilang yaman na nakasalalay sa kasal ng dalawa. Upang masigurong walang anumang aberya sa susunod na araw, ipinag-utos ni Doña Carmen na dalhin si Mika sa gilid ng kusina upang doon pakanin. Nais nilang makita ng personal na uubusin nito ang pagkaing may nakahalong pampatulog. Si Mika, habang nakatulala at umaaktong walang pakialam sa paligid, ay nagkunwaring isinusubo ang sabaw. Nang saglit na lumingon si Doña Carmen upang makipagtalo muli kay Valerie tungkol sa titulo ng mansyon, mabilis na ibinuhos ni Mika ang sabaw sa ilalim ng kanyang maluwag na duster at sa siwang ng basahan sa sahig. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo sa ibabaw ng kahoy na mesa, hinahayaang bumagsak ang kanyang katawan na tila ba tuluyan ng nilamon ng matinding antok. Ang kanyang paghinga ay ginawa niyang mabigat at pantay, sapat upang linlangin ang mga matang nagmamasid sa kanya sa loob ng silid. Lumapit si Anton at binuhat ang tila walang buhay na katawan ni Mika. Walang kahit anong pag-iingat, dinala niya ito pababa sa madilim at malamig na basement bago marahas na inihagis sa ibabaw ng manipis na kutsyon. "Matulog ka ng mahimbing, Mika," bulong ni Anton habang isinasara ang mabigat na pinto. "Pagkatapos ng piging bukas, dadalhin ka na namin sa mental hospital sa labas ng probinsya. Doon ka na mabulok." Isa-isang isinara ni Anton ang mga padlock sa pinto. Tinitiyak na walang paraan upang makalabas ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man tuluyang sumara ang panlabas na pinto ng pasilyo, bahagyang iminulat ni Mika ang kanyang isang mata sa gitna ng dilim. Sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pintuan, nakita niya ang isang pares ng makintab at mamahaling sapatos na gawa sa katad na humakbang papasok sa bukana ng mansyon, si Blake. Dumating ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng lahat upang pag-usapan ang mga huling detalye ng kontrata. Ang pagkakita sa kanya ay nagbigay ng kakaibang init at lakas sa nangangatog na puso ni Mika, isang katiyakan na ang kanyang nag-iisang kakampi ay naroroon na. Naiwang mag-isa si Mika sa gitna ng nakabibing katahimikan ng basement. Nakaupo siya sa sulok, sinisimulan ng magbilang sa kanyang isipan para sa pagsapit ng umaga at sa pagdating ng kanyang hustisya. Ngunit makalipas ang ilang oras, narinig niya ang banayad na tunog ng nagkikiskisang bakal sa labas ng kanyang pinto. Ang pangalawang lock, ang padlock na personal na isinara ni Anton ng napakahigpit, ay dahan-dahan at tahimik na binubuksan ng isang hindi kilalang kamay mula sa labas. Sino ang taong ito na may hawak ng susi sa kanyang kulungan at bakit nito tinutulungan siyang makalaya sa kalaliman ng gabi? Ang pinto ay unti-unting naitulak pabukas. Isang kamay ang sumungaw sa gitna ng dilim. Ang tuyot at kalawanging tunog ng bisagra ng pinto sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nagliliwanag ang buong bulwagan ng Marangyang Hotel sa gabi ng engranding pagdiriwang ng anibersaryo ng kumpanya ni Anton. Ang kisame ay napapalamutian ng naglalakihang kristal na ilawan at ang paligid ay puno ng mga kilalang tao sa mataas na lipunan, mga mamamahayag at kumikislap na kuryente mula sa mga kamera ng media. Sa gitna ng karamihan, prenteng nakatayo sina Anton at Doña Carmen, suot ang kanilang pinakamagarang kasuotan. May hawak silang mga baso ng mamahaling alak. Nakangiti sa bawat panauhin habang hinihintay ang pagdating ni Blake para sa formal na pagpirma ng kontrata ng pamumuhunan.
Ito ang rurok ng kanilang karangyaan at kapangyarihan. Isang gabi na magpapatunay sa buong mundo na sila ang pinakaitinitingalang pamilya sa industriya. Nakaayos na ba ang lahat sa mansyon? Bulong ni Doña Carmen kay Anton habang may peking ang ngiti sa mga labi para sa mga taong nakatingin. Sigurado ka bang hindi gagawa ng ingay ang baliw na yon? Huwag kang mag-alala, ma, bulong ni Anton pabalik. Mahimbing ang tulog ng baliw na yon sa basement. Siniguro kong ubusin niya ang pagkaing may gamot bago tayo umalis. Hindi nagtagal. Umakyat si Anton sa entablado sa ilalim ng maliwanag na direksyon ng mga ilaw. Hawak ang mikropono. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa dangal ng pamilya, sa tagumpay ng kumpanya, at sa kahalagahan ng integridad sa negosyo. Pagkatapos, buong pagmamalaki niyang ipinakilala si Valerie bilang kanyang magiging asawa at ang taong nagsilbing tagapagligtas ng kanilang imperyo. Umakyat si Valerie sa entablado habang kumakaway sa karamihan, suot ang gintong singsing na dating pagmamay-ari ni Mika. Masayang nagpalakpakan ng mga tao, sumasabay sa mabangong ilusyon ng isang perpektong pamilya. Ngunit bago pa man matapos ang palakpakan, marahas na bumukas ang malaking pinto sa dulo ng bulwagan. Natigil ang musika at ang lahat ng mata ay napabaling sa hagdanan. Isang babae ang dahan-dahang bumaba mula sa itaas. Hindi siya nakasuot ng marusing na duster, magulo ang buhok, o may walang lamang ng ngiti ng isang baliw. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganteng itim na gown na gawa sa seda. Yakap ang kanyang perpektong hubog at may maayos na pagkakaayos ng buhok. Ang kanyang tindig ay tuwid, puno ng dignidad, at ang kanyang mga mata ay may malamig at matatalim na tingin ng isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Si Mika, sa tulong ni Blake, na siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan, na palihim na buksan ang pangalawang padlock ng basement at ihanda siya para sa gabing ito. Tuluyan nang nagwakas ang kanyang pagpapanggap bilang isang mahina at baliw na biktima. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao sa bulwagan. Naguguluhan kung sino ang magandang babaeng kapapasok pa lamang. Nang mapansin ng mga gwardya ang kanyang paglapit sa entablado, sinubukan nilang harangan si Mika, ngunit mabilis na humarang ang mga personal na tauhan ni Blake upang hintuan ng mga ito nang walang nililikhang gulo. Dire-diretsong umakyat si Mika sa entablado. Tumaan sa tabi ni na Anton at Valerie na nooy parang mga rebultong natigilan sa gulat. Kinuha ni Mika ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng kanyang asawa. Tumingin siya sa karamihan at nagpakawala ng isang kalmado ngunit nakatindig balahibong ngiti. Magandang gabi sa inyong lahat. Banayad na simula ni Mika. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Humingi ako ng paumanhin sa abala, ngunit bago ninyo ipagdiwang ang kasal at ang bagong kontrata ng pamilyang ito, nais ko munang ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng kanilang sinasabing dangal. Itinaas ni Mika ang kanyang kaliwang kamay, itinuro ang dambuhalang projector screen sa likod ng entablado. Sa isang kisap mata, nagbago ang imay sa screen. Bumungad sa lahat ang mga opisyal na dokumento ng Nena Foundation, ang pekeng organisasyong ginamit ng pamilya upang maghugas ng maruming pera gamit ang pekeng pirma ng kanyang namatay na inang si Aling Nena. Kasunod nito ay ang mga bank statement na nagpapatunay na si Valerie ay palihim na naglilipat ng pondo ni Anton patungo sa ibang bansa. Ngunit ang pinaka nagpatahimik sa buong bulwagan ay ang pag-play ng isang malinaw na audio recording. Ang tunog ng boses ni na Doña Carmen at Valerie habang nagmumura, nagtatalo sa pera. At ang boses ni Anton habang walang awang nagbibitiw ng mga salitang nag-uutos na ikulong ang kanyang asawa sa ilalim ng lupa. Nabalot ng matinding bulong-bulungan ang buong bulwagan. Ang kahihiyan, ang pinakakinatatakutang bagay ni Doña Carmen, ang tinatawag na hiya sa harap ng mataas na lipunan, ay tuluyan ng nadurog at nagkapira-piraso. Napahawak sa kanyang dibdib ang matanda, unti-unting namumutla
habang naririnig ang sarili niyang boses na nagmumura sa buong audio system ng hotel. Lumapit si Mika kay Valerie na nooy nanginginig sa takot at kahihiyan. Walang anumang bakas ng galit o marahas na pag-atake. Banayad lamang na hinawakan ni Mika ang kamay ng babae. Dahan-dahan, tinanggal niya ang gintong singsing sa daliri nito. Ang singsing na sa pilitang kinuha sa kanya. Iniharap niya ang singsing sa harap ng mikropono bago ito ihulog sa loob ng isang baso ng champagne na nakapatong sa malapit na mesa. Ang singsing ay mabilis na lumubog sa ilalim ng kumikinang na likido. Tingnan natin kung lulutang ang kasinungalingan. Bulong ni Mika, sapat na malakas upang marinig sa buong audio ng bulwagan. Sa sandaling iyon, umakyat si Blake sa entablado. Lumapit si Anton sa kanya, lumuluhod at nagmamakaawa. Blake, please. Mali ang mga nakikita mo. Pakinggan mo ako, pakiusap, pirmahan mo ang kontrata. Tiningnan lamang ni Blake si Anton nang may labis na panlilibak. Kinuha niya ang makapal na kontrata ng pamumuhunan at sa harap ng lahat, ginawa niya ang marahas na pagpunit sa mga papel hanggang sa magkapira-piraso ito at malaglag sa sahig. Hindi ako nakikipagnegosyo sa mga magnanakaw at mamamatay tao. Malamig na wika ni Blake. Kasabay nito, bumukas muli ang malaking pinto ng bulwagan at pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation kasama ang mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue. Bit-bit ang mga arrest warrant para sa tax evasion, money laundering at pamemeke ng mga dokumento. Nang tumingin si Doña Carmen kay Blake, sa mukha nito at sa mga matang puno ng matagal ng kimkim na puot, bigla nitong naalala ang isang nakaraang iskandalo ng pamilya. Isang tao na kanilang sinira noon na may eksaktong mukha ni Blake. Napanganga ang matanda sa tindi ng katotohanan, napahawak sa kanyang puso habang tuluyang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Nang makita ang pagbagsak ng kanyang ina, ang pagdating ng mga pulis, ang pagkawala ng kanyang yaman, at ang pagtataksil ni Valerie, tuluyang nawala sa sarili si Anton. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nagkapira-piraso sa tindi ng kabiguan. Hinawi niya ang lamesa ng mga baso, lumikha ng isang malakas na tunog ng mga nabasag na kristal sa paligid. Mabilis siyang yumuko at kumuha ng isang malaki at matalas na piraso ng basag na salamin sa sahig. Sa kanyang mga matang namumula, sa galit at pagkabaliw, tinitigan niya si Mika. Mika, ikaw ang sumira sa buhay ko. Sigaw ni Anton bago marahas na sumugod patungo sa kanyang asawa, hawak ang matalim na salamin na nakatutok sa leeg nito. Ang pabagsak na anino ng isang katawan sa sahig kasabay ng matatalim na hiyaw ng mga tao sa paligid. Sa gitna ng gulat at takot ng mga panauhin, mabilis na sumugod si Anton hawak ang matalim na piraso ng basag na kristal. Ngunit bago pa man nito dapit ang kamay si Mika, isang matatag at malawak na katawan ang humarang sa kanyang harapan, si Blake. Sa isang napakabilis at bihasang galaw, hinawakan ni Blake ang pulso ni Anton. Binaligtad ang kamay nito upang piliting bitawan ng hawak na matalim na bagay. Narinig ang tunog ng gumugulong na piraso ng basag na salamin sa makinis na sahig ng bulwagan. Sa isang iglap, nailapat ni Blake ang braso ni Anton sa likod nito. Pinipigilan ang bawat marahas na paggalaw ng lalaki nang walang labis na hirap. Agad na sumugod ang mga opisyal ng batas upang tuluyang posasan si Anton. Sa halip na magpakita ng tapang, humagulgol si Anton na parang isang bata. Nawala ang lahat ng kanyang yabang habang isinisigaw ang mga salitang naghahanap ng masisisi. Hindi ko kasalanan to. Si Mama ang may gusto ng lahat ng ito. Si Valerie ang nagnakaw ng pera, hindi ako. Sigaw ni Anton habang kinakaladkad palabas ng bulwagan. Tiningnan lamang siya ni Mika nang may matinding panlilibak at awa. Ang lalaking minsan niyang sinamba ay naging isang kahabag-habag na duwag na handang magkanulo ng sariling pamilya upang isalba ang sarili. Samantala,
Inilagay ng mga medikal na tauhan si Doña Carmen sa isang stretcher. Gising ang matanda, ngunit ang kalahati ng kanyang mukha at katawan ay paralisado na dahil sa matinding stroke. Sinubukan nitong magsatila, ngunit mga unggol lamang na walang kahulugan ang lumalabas sa kanyang bibig. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan, sa mataas na lipunan. Nagmamakaawang tulungan siya, ngunit isa-isang tumalikod ang mga ito ng may pandidiri. Ayaw nang maiugnay ang kanilang pangalan sa isang pamilya ng mga kriminal. Ang kanyang pinakamalaking takot, ang mawala ng dangal sa harap ng lahat, ay tuluyan ng nagkatotoo. Sinamantala naman ni Valerie ang kaguluhan upang palihim na lumabas patungo sa paradahan ng mga sasakyan. Yakap-yakap niya ang isang bag na naglalaman ng mga nanakaw na pera at alahas, umaasang makatatakas pa sa ibang bansa. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto ng kanyang kotse, hinarangan siya ng 3 lalaking may madidilim na anyo. Sila ang mga mapanganib na nagpapautang na hiningan niya ng pera para sa kanyang sariling mga ilegal na transaksyon. Walang awang hinablot ng mga ito ang bag mula sa kanyang kamay at sa pilitan siyang isinakay sa isang madilim na van habang sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Ang sarili niyang kasakiman ang mismong nagdala sa kanya sa kanyang sariling kapahamakan. Humakbang si Mika palabas ng marangyang hotel, iniwan ang lahat ng kaguluhan sa kanyang likuran. Sa labas, ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos, ngunit sa pagkakataong ito, ang simoy ng hangin ay hindi na malamig at malupit. Tila ba hinuhugasan ng bawat patak ng tubig ang lahat ng dumi, sakit, at hirap na kanyang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Isang malaking payong ang dahan-dapan na sumilong sa kanyang ulo. Tumingala siya at nakita si Blake na may banayad na ngiti sa mga labi. Ipinikit ni Mika ang kanyang mga mata, huminga ng malalim upang lasapin ang sariwang amoy ng basang lupa at mahinang bumulong sa hangin. Malaya na ako, inay. Sa huling pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang labis na kagaanan sa kanyang dibdib, na tila ba natanggal ang isang dambuhalang bato na matagal nang nakadagan sa kanyang puso. Ngunit habang nakatingin kay Blake, nakaramdam siya ng kaunting takot. Natapos na ang kanilang plano. Nakamit na ang kanyang hustisya. Nangangahulugan ba ito na oras na rin upang maghiwalay ang kanilang mga landas? Bago pa man sila makarating sa sasakyan, huminto si Blake. May kinuha siyang isang makapal na puting sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Mika. Ito na ang huling bahagi ng plano, Mika. Kailangan mong pumili. Banayad nitong wika. Tiningnan ni Mika ang sobre. Nagtatanong ang mga mata kung ano ang nakatago sa loob nito habang pinagmamasdan ng pandikit na nagpapanatili sa pagiging lihim ng nilalaman. Ang pandikit sa takip ng sobre. Lumipas ang 1 taon ng tahimik na pagpupursigi. Sa loob ng panahong iyon, dahan-dahang hinubad ni Mika ang bawat tinik ng kanyang nakaraan. Hawak niya sa kanyang kamay ang papel na nakuha niya mula sa puting sobreng ibinigay ni Blake. Ang titulo ng lupa kung saan dating nakatayo ang karinderya ng kanyang ina. Bagaman inihandog ito ni Blake bilang tulong, pinili pa rin ni Mika na gamitin na ang sarili niyang ipon mula sa kanyang bagong trabaho bilang accountant sa isang maliit na kumpanya upang unti-unting bilhin at muling itayo ang munting kainan. Nais niyang magsimula ng may malinis na konsensya at sariling lakas, nang walang utang na loob sa kahit na sino. Amoy ng bagong saing na kanin at ang masarap na usok mula sa pritong isda ang sumalubong sa mga kapitbahay nang sumapit ang umaga. Ang ingay ng mga tawanan ng mga bata at ang mga pamilyar na boses ng mga suki ay muling pumuno sa paligid ng bagong tayong karinderya. Dito, sa simpleng silid na gawa sa kahoy at may bubong na yari sa yero, natagpuan ni Mika ang tunay na kapayapaan na kailanman ay hindi na ibigay sa kanya ng marangyang mansyon ng pamilya ni Anton. Sa bawat usok na lumalabas mula sa malaking kaldero,
Tila nararamdaman niya ang yakap ng kanyang inang si Aling Nena na nakangiti mula sa langit. Sa araw ng pagbubukas, na puno ng tao ang kainan. Abala si Mika sa pag-aasikaso ng mga order, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay maningning. Ang kanyang ngiti ay hindi na isang pilit na baluti, kundi isang tunay na pagpapakita ng kagalakan. Nawala na ang anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata, napalitan ng panibagong buhay at pag-asa. Habang unti-unting kumakaunti ang mga tao nang sumapit ang hapon, isang pamilyar na figura ang pumasok sa pinto. Napatigil si Mika sa kanyang ginagawa. Si Blake. Ngunit wala na rito ang kanyang mamahaling suit na gawa sa Italy. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting t-shirt at pantalon. Mukhang isang pangkaraniwang tao, ngunit may taglay pa rin na kakaibang kakisigan at lakas. Umupo si Blake sa isa sa mga kahoy na upuan, tumingin kay Mika at mahinang nagsalita. Isang mangkok nga ng sopas. Sa tindi ng gulat at sa biglaang init na gumapang sa kanyang dibdib, hindi sinasadyang nabitawan ni Mika ang kahoy na sandok na hawak niya. Lumikha ito ng mahinang tunog nang bumagsak ang kahoy sa semento. Sabay silang yumuko upang pulutin ang sandok at sa isang maikling sandali, dahan-dahang nagkadikit ang kanilang mga daliri. Isang banayad ngunit malalim na kuryente ng kapayapaan at pagmamahal ang dumaloy sa kanilang pagitan, nagpapabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Nagtagpo ang kanilang mga paningin nang sila ay magkatapat na tumayo. Tiningnan ni Mika ang lalaki. Sa nakaraang isang taon, alam niyang palihim siyang binabantayan nito nang may paggalang, hinahayaan siyang maghilom sa sarili niyang oras nang walang anumang pilit. Ngunit bakit tila iniwan na nito ang naglalakihang kumpanya sa mayayamang lungsod? Pinili ba nitong talikuran ang kanyang imperyo upang makihati sa kanyang simpleng pamumuhay at magsimula ng bagong bukas kasama niya? Tumingin si Blake sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na lambing at katapatan. Pwede ba akong mag-apply bilang tagahugas ng plato mo? Panghabang buhay. Ang tapat at naghihintay na tingin ni Blake. Ang kahel na liwanag ng dapit hapon ay banayad na gumagapang sa loob ng munting karinderya habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok. Nag-aayos ng mga huling gamit si Mika para sa pagsasara ng kainan habang pinapanood si Blake na seryosong nakaupo sa isang kahoy na bangko sa sulok. Ang bilyonaryong dating kinatatakutan sa malalaking kumpanya ay kasalukuyang luhaan ang mga mata habang sinusubukan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nabalatan ang mga pulang sibuyas para sa lulutuin bukas. Isang malambot at tunay na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mika. Isang tunog ng kagalakan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Lumapit siya, kinuha ang kutsilyo mula sa kamay ng lalaki, at marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Blake gamit ang dulo ng kanyang malinis na apron. Umupo si Blake sa tabi niya at hinayaan ni Mika na sumandal ang kanyang ulo sa matatag at ligtas na balikat ng lalaki habang pinapakinggan ang mabagal at payapang tibok ng puso nito. Wala silang sinasabing anuman, sapat na ang init ng kanilang tabi upang magdala ng walang pantay na kapanatagan sa isa't isa matapos ang mahabang taon ng unos. Mula sa maliit at lumang telebisyon sa ibabaw ng estante, narinig ang ulat ng balita sa dapit hapon. Ang boses ng tagapagbalita ay nagkwento tungkol sa pinal na hatol ng korte kay Anton. 10 taong pagkakakulong nang walang piyansa dahil sa tax evasion at money laundering. Binanggit din ang naging sinapit ni Doña Carmen na kasalukuyang nakaratay sa isang pampublikong pasilidad ng pangangalaga sa labas ng lungsod, paralisado ang kalahati ng katawan at walang kahit isang kamag-anak o kaibigan na bumibisita. Tiningnan ito ni Mika nang walang kahit anong bakas ng galit, tagumpay o panunuya sa kanyang mukha. Lumapit siya sa telebisyon at ginawa ang banayad na paglipat ng switch nito upang patayin ang ingay. Hindi na niya kailangan ng pagdurusa
ng kanyang mga kaaway upang maramdaman ang kanyang sariling kaligayahan. Ang kanilang mga anino ay tuluyan ng nabura at wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Naglakad siya patungo sa maliit na altar sa tabi ng kusina kung saan nakasabit ang larawan ni Aling Nena. Naroon ang kanyang ina, nakangiti sa ilalim ng banayad na liwanag ng isang puting kandila, habang ang paligid ay napupuno ng mabangong amoy ng mga sariwang bulaklak ng sampagita. Hinaplos ni Mika ang salamin ng kuwadro, bumubulong sa kanyang ina na siya ay maayos na, ligtas at malaya na sa lahat ng tanikala ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa kanyang sariling tiyan, kung saan may isang bagong buhay na muling sumisibol, isang bata na kanyang aalagaan ng buong pagmamahal at kalayaan, malayo sa laso ng kasakiman na sumira sa kanyang unang pamilya. Lumapit si Blake mula sa kanyang likod. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Mika sa kanyang tiyan, at magkasama silang tumitig sa larawan ng kanilang ina nang may tahimik na pangako ng kapayapaan. Sa huli, natututunan ni Mika ang pinakamahalagang aral ng kanyang mahabang paglalakbay. Ang patawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng mga taong sumira sa iyo, o papayagan mo silang muling magkaroon ng puwang sa iyong buhay. Ang tunay na patawad ay ang desisyon na alisin ang kanilang mga kamay sa iyong leeg. Ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng kanilang mga kasalanan upang hindi na nito magawang saktan ang iyong bukas. Ang tunay na yaman at dangal ay hindi nasusukat sa ginto, sa ganda ng mansyon, o sa taas ng pangalan ng pamilya sa lipunan, kundi sa kung sino ang taong handang humawak sa iyong kamay, bawiin ang iyong nangiti, at manatili sa iyong tabi ng may buong katapatan kapag ang malupit na bagyo ay tuluyan ng lumipas.